Ay, nako, mga kapatid, magandang gabi. Tulad nung sinabi ni Chip nung nakaraan, yung accurate yung mga modelong sasakyan ngayon. Oo, accurate talaga. Oo, kasi may nagsabi sa'yo na yun daw mga panluman sasakyan ka lang daw. Eh kasi po, yung modelong sasakyan, parang inisip namin ni Chip paano ba natin maibablog yung mga pang modelong technology? At least alam nila yung kanilang magpagawa man sila, alam nila yung kanilang pinapagawa. Oo, Chip, tulad yan, mga kaibigan natin, Crosswind, walang computer, L300, walang computer, yung mga luma, di ba? Yung iba nga, may owner pa. So, talagang hanggat maaari sana, yung aming vlog, ng level ng vlog namin, nandun muna kami. Oo. Di ba, Chip? Yun yung mga taong, mga mahilig sa DIY. Sa DIY. O sige ngayon, paano gagawin natin? Yun namang mga high-tech na sasakyan, yung mga nagmamayari niyan, marunong din mag-DIY. Oo nga Ibigyan na lang natin sila ng hint kung paano sila mag-DIY. Hindi, siguro ang gawin natin, Chip, ganito. Kasi yung kaya mo, kaya din nila Kayang-kaya. Baka nga mas kaya pa nila kasi may mga subscribers tayong mga engineer dyan. May subscribers tayong highly technical ang skills nila. May mga electronic technician. Ang mga sasakyan ngayon, puro electronic na. Electronic na lahat. Paano magiging pwedeng i-DIY yung isang kotse na palyado, yung isang kotse na mausok, yung isang kotse na kapag ka uminit saka lang gumaganda ang takbo. Ibig sabihin, namumroblema. Namumroblema. Yung nabili mo lang, tapos biglang nagkaroon ka na ng problema. Kasi hindi naman lahat ng nabibili nila brand new. Marami din dyan bumili ng mga second hand. Third hand. Fourth hand. Namumroblema kung paano ito. Nagpagawa na dito, nagpagawa na doon. Minana sa kapatid. Malaki na ang nagastos. Wala pa rin nangyari. Pero yun nga, Chip, electronic na. Oo, electronic na. Kung sila nagugulo. May naalala pa ako, may sinabi ka, noong 1990-something, nagtatrabaho ka na, electronic na yung ginagawa nyo sa Saudi. Sa Saudi, anong year yun? Maaga silang nag-electronic doon. Anong year yun? Kaya lang, mas in-improve pa nila ngayon. Mas in-improve pa. Mas maganda pa ngayon. Ngayon, Chip, merong isang sensor na talagang very important. Siya yung pinaka-foreman. Foreman. Kumbaga siya isang grupo, siya yung yung foreman, siya yung nasusunod. Reporter. Reporter. Bukod doon sa master. Nung panahon ninyo, makapili, inabot mo ba yon? Hindi na. Hindi mo inabot yung makapili. Kayo inabot nyo ba yung makapili? Kasi yung makapili, sino ba yon? Yan yung nagtuturo sa mga Hapon? Mga spy. Nagtuturo, ito. Yun yung mga makapili. Meron tayong isang nag-comment, subscriber, naka-Innova gas. Yung daw kanya, dating 6 kilometers per liter yung konsumo, ngayon 4 kilometers per liters na lang. Para siyang gumagamit ng FJ Cruiser. Yung 6, mali pa rin yun Yung 6 kilometer per liter, mali pa rin yun. Kasi ang alam ko, yung gasoline na Innova, 9 kilometers per liter yan, city driving Nagna 9 to 10 yan 9 to 10 Yung mix na yun urban saka city pero yun sa kanya, 4 kilometers per liter. Sabi ko nga sa kanya, sir, masyado pa rin mataas yung, abnormal pa rin yung 6. Pero okay na sa kanya yung 6. Pero nagulat nga siya, sobrang lakas daw Malakas pa rin yung 6. Malakas, hindi naman yung katulad ng FJ Cruiser, nasa 4 kilometers per liter. Malaki na talaga, makina naman. Ano kaya dahilan doon? Bakit lumakas siya sa gasolina? Marami kasing dahilan Maraming pwedeng kung ano-anong sensor. Ang magtitrim, ititrim niya lahat yon bago maging maayos. Pag isa rin nagloko, damay-damay na. Okay. Pero ang pinaka-importante sa gusto mong trimmer, ito. Ano ba yan? Ito ang oxygen sensor natin. Yan. Ito yung nakakabit sa tambucho. Sa exhaust.
ito yung hindi iniintindi ng mga ibang technician o hindi binabaliwala, binabypass. Kung ano-ano tinitignan, pero yung oxygen sensor sa tambucho, hindi. Yan ang pinaka-importante. Pero ito ang pinakamahalaga doon sa lahat. Yung mga modelong sasakyan ngayon, meron na siyang dalawang oxygen sensor. Oo, dalawa. Isang nasa exhaust manifold, yun yung upstream. Isa naman, paglakpas mo ng catalytic converter. Catalytic converter. Oo. So, yung dalawa na yon mga kapatid, magkaiba sila ng trabaho. Oo. Magkaiba. Ito yung yung wide band. Yung isang yung isang oxygen sensor, yung wide band sensor. Oxygen sensor. No. Yung talagang malawak yung kanyang nasasakop doon sa power control module doon sa PCM. Yun namang isang oxygen sensor yung nandoon after ng catalytic converter sa ibang vlog natin pag-uusapan natin 'yon. Pero mainly ang kanyang trabaho makita niya yung kung okay pa ba yung iyong catalytic converter. Yun yung magpapabango ng usok. Yun yung nagpapabango ng usok at yun yung magsasalba sa iyo sa emission. Kung hindi ka naman mekaniko, mahihirapan ka talagang intindihin yung trabaho nito. Pero kaming mga mekaniko, medyo nalilito pa rin kami. Kasi itong oxygen sensor na to chip, sa unahan yan. Sa unahan. Kapag ka nagre-reading kami rito, kasi meron kaming scanner Ito. Itong scanner kasi namin na to, kapag ginagamit namin, habang nakabukas yung engine, nare-read namin yung mga data kung paano nagtatrabaho yung oxygen sensor, yung fuel trim, yung ating RPM, lahat yun habang umaandar, pati yung coolant temperature. Yan, nare-read namin yan. Ngayon, itong mga to, may mga normal reading na voltahe ito. Itong wide band oxygen sensor, pagka ang kanyang reading ng voltahe mataas, ibig sabihin nun, lean. Kapag ka naman ang mababa ang reading nito, ibig sabihin, rich. Baliktad naman dito sa isa, yung isang oxygen sensor, yung nasa dulo. Iyon, kapag ka mababa ang reading, lean. Kapag ka naman mataas ang reading, rich. Pero parehas silang pumupunta doon sa ECU, sa computer. Parehas silang nagsusumbong. Nagsusumbong. Chip, sige nga, bigyan mo nga ako ng example nung halimbawa, yung tulad nung ginawa mo nung isang araw, nung tinest natin yung oxygen sensor, may tinanggal ka, merong kang binarahan yung air cleaner. Binarahan mo yung para humina yung hangin di ba? O ano nangyari? Test lang yun. Test lang yun, oo. Ayun nga, nagluko. Musok siya, nag-stall, nagpumarga, tapos lumakas sa gas. Naging lean kasi yung pasok nung hangin. Yung pasok ng hangin hindi na nababasa ng computer kasi hindi makapagsumbong yung oxygen sensor yung airflow sensor. Yung mass airflow. Sa ang computer, siyempre wala siyang mabasa, wala siyang maipid. So, ang gagawin naman nito, sobra na yung yung crudo mo, yung gasolina mo. Kasi siya babawas siya. Hindi, sabi ni... Wala pa rin masunod. Ayaw sumunod. sabi ni Mass Airflow, kasi dumaan siya, barado nga Kasi dinoble kasi namin, binalutan namin ng basahan yung air cleaner. Pero may hangin pa rin. So pagpasok ng hangin, dadaan kay Mass Airflow sa map. Tapos pagdaan doon sa map, mahina yung hangin. Pupunta ngayon yun siyempre habang umaandar yun, lahat kasi nung nangyayari doon sa chamber, sa makina, lahat ng chismis doon, lahat ng pangyayari doon, dumadaan dito. Ito ang huling-huling magdidesisyon. Siya yung huling-huling magdidesisyon. So ngayon, dumaan kay map sensor, sabi ni map sensor, eto na yung hangin ko, bigyan mo ako ng fuel. Ng fuel. Sinabi ni map sensor yon. Tapos sabi nito, ayoko, lean ka pa rin. Diba? So sabi ni oxygen sensor, hindi, lean ka pa rin. So si computer naman, sige, bibigyan pa kita ng Bigay pa siya ng ng fuel. Sige, halimbawa 10, yung una.
Tapos sabi ni computer, sige, bigyan pa kita, ginawang 15. Ay, tapos sabi nito, kasi barado meron talagang problema di ba? Sabi ni oxygen sensor, hindi, lean ka pa rin Kulang pa rin Kulang pa rin. O sabi ni sabi ni computer, hindi, bibigyan pa kita, ginawang 20. Di ba? 15, ginawang 20. Nalunod na. So sabi ngayon ni oxygen sensor, teka. May mali. Sabi, may mali, mag-usap tayo. Ayun, nung sinabi ni oxygen sensor na, teka, mag-usap tayo, may lumabas sa dashboard. Lalabas ngayon yung check engine. Yung check engine. Kasi nga, yun yung problema. So ngayon, ito kasi, hindi niya papayagan chip na magtrabaho ka ng dire-diretso na may mali Di ba? Kasi alam niya, nadidetect niya yung oxygen. Kasi yung mga proseso mula umpisa, ang mag-umpisa dyan yung airflow sensor. Airflow sensor, Tapos susundan ng map sensor, no? Lahat ng mga ando doon, pati temperature sensor, lahat. Pagka na-finish na lahat yun, dadaan na rito. Kasi tambutso na yan. Pag gumana na yung combustion, lahat yun na lalabas doon sa exhaust, dadaan dito, pati yung mga lason. Kaya nga ito ang huling-huling filter. Huling-huling magche-check. Tama ba yung ating, kumpleto ba yan? Kumpleto. Hindi, saka ito yung suplado. Pinaka-suplaya. Ito yung ano yung tawag mo dito? Parang pinaka-foreman. Pinaka-foreman. Nagsusumbong lang naman siya nagsasabi lang naman siya sa computer Kaya nga dito, ang nangyayari, parang dalawang chismoso, yung computer saka ito. Palagi silang nag-uusap. Palagi silang nagsasayaw. Hindi sila pwede maghiwalay hanggat umaandar ang makina mo. Mali ang resulta, sabing gano'n. May mali dyan, hanapin mo. Pag sinabi nitong mali, masyadong mahina ang pasok ng hangin. At siyempre, pag mahina ang pasok ng hangin, kaunti din yung ibibigay ni computer na gasolina kasi lean. Sasabihin nito, hindi, lean ka. O sasabihin naman ni computer, magbibigay siya. Hindi, lean ka pa rin. Magbibigay na naman siya kapag hindi na matanggap ng system, lalabas yung check engine. Lalabas na yung check engine. Yung pala, barado, binarahan mo. Hindi, pero habang umaandar yung chip, may mga nangyayari. Ano yung mangyayari sa makina? Anong mangyayaring sintomas sa makina? Mahina. May hesitation. Palyado. Yung minor niya, wrap yung idle. Wrap, nag-i-stall. Nag-i-stall. Paano chip? Tapos ang ginawa mo naman, ito, ano kasi ito experiment. Self-study mo. Pag-aralan mo lahat sila, kahit na wala pa yung computer. Experimentista to. Hanggang ano magiging resulta. Paano yon? Ang ginawa mo naman, sige, anuhin naman natin, palakasin natin yung buga ng injector. Ano ginawa mo nung pinalakas mo yung buga ng injector? Binarahan mo yung return. Yung return yung return ng injector. Yung pressure regulator. Yung pressure regulator. Kasi doon magre-return doon. Pag isinarado mo kasi yung pressure regulator, tataas ang pressure ng common rail. Pag open ng nozzle o ng injector, mas malakas ang buga ng kaya magagalit na naman yung makina. Iitim naman yung usok. Medyo sasabihin, pag nag-fire, tope. Misfire, no? Misfire. Ano ba yung tope? Misfire. Misfire na yun. Knock. Fuel knock. Yun ang epekto, yung fuel knock. Ayun nga, Chip, nung ginawa mo yun, nagsalita na naman to. Sobra, rich. Sobra ka sa gasolina. Nagulat na naman si computer. Teka, bawasan natin. Sobra pa rin, bawasan natin. Yung pagka tinitignan mo yun sa oscilloscope, may waveforms yun. May sine wave, may waveforms. Yung ginagawa ni computer, binabawasan, mabilis yun, milliseconds yun. Kung paano siya magtrabaho. lang naman yun So ganun-ganun yun. Kaya makikita mo, pag tinignan mo sa scanner yun, talaga napakarami, ganun-ganun yun. Yun yung trabaho ng computer na binabawasan niya at dinadagdagan niya. Pero sabi nito, hindi, ma-reach ka pa rin. Nagbawas na marami pa rin. Pala yung pressure mataas. Kasi nga, merong problema. So, hindi siya papayag. Hindi siya papayag na magtrabaho yung makina mo ng mali.
So magkakaroon ka na naman ng engine check. Check engine ka na naman. Check engine ka na naman. Di ba? Pero misfire. Di ba? Nakalagay doon na pagka tinignan nyo yan sa scanner, may error code yan. Oo, meron. No, yung tungkol sa oxygen sensor. Kapag ito nagkakaproblema, may lumalabas na error code. Yung DTC error code. 001, 003, gano'n. Marami. PO 130, 131, 132, 134. Marami siya. Kasi maraming naka-incorporate dito eh. Dito sa oxygen sensor. Ngayon, Chief, hindi natin nabanggit kanina, yung sa umaga pa lang, kasi merong tayong customer na nag-message sa atin na sa umaga, pag malamig pa lang, malakas yung usok, palyado. Tapos pag ginamit niya kagad yung sasakyan niya, kung nawawala yung power, nag-hesitate. Nag-hesitate. Tapos? Siyempre, i-scan naman natin yun. Siyempre, minsan hindi ito mabasa eh. Hindi, merong hindi ito nagpapabasa eh. Minsan hindi mabasa. Pero kalimitan yung sinasabi mong yun, ito rin yun. Ito rin yun. Kasi paiinitin mo pa to. Pag uminit na siya, tsaka pa lang siya mag-open mode o tsaka yun, yung open mode tsaka close mode. Sa umaga, pag start mo sa umaga ng sasakyan mo, naka-open mode yun. Ano ba ibig sabihin ng open mode? Parang kumbaga sa lagay natin sa decarburador na naka-choke pa siya. Hindi pa siya nagtatrabaho. Bahala kayo niyan, kayo muna. Pag uminit siya, tsaka pa lang siya magtatrabaho. Itong oxygen sensor. Parang yung open mode, nung nag-aaral ako, parang yung open mode meron pa talagang isang program doon sa ECU na kapag malamig, kapag hindi pa to nagtatrabaho, hindi pa niya pinapansin si map, hindi pa rin niya pinapansin meron to. Meron program na para doon lang hanggat malamig siya. Yun yung program niya doon. Ngayon, kapag uminit na siya, may certain na temperature yun. Pag uminit na siya, bigla na siya magko-close mode o close loop. Ito na. Gagana na to. Gagana na to. Ngayon, meron ding oxygen sensor na... Dalawa klase oxygen sensor. Yung sinasabi mo sa akin kanina. Ano yung may coated. Coated na heater. Na heater. Meron din sa loob yun. May heater sa loob. May heater din sa loob. Tsaka siya yung unang lumabas, wala yung heater. Maghintay kang uminit. Kaya nga, yun nga yung kaya tinanong ko sa'yo, maghihintay kang uminit, minsan ang tagal uminit. Siyempre, yung iba natanggal pa yung thermostat. Di ba? Ang tagal uminit. Baka yun yung problema ng isang customer natin. Ito, dapat pa-check niya muna to. Ngayon, ang paglilinis nito ang problema. Baka kasi kinakalawang to pag inalis mo eh. Baka mamaya, steel brushin nyo. Bawal steel brush. Bawal. Kumare, soft lang na tela at saka kung spray lang... Yung carb cleaner. Wag yung masyadong matapang. Pero mas matabang doon. Yung brake cleaner, mas matabang. Mas matabang bang brake cleaner? Pagka naman napuno na to ng carbon, nabalutan na ng carbon, yun din, maghihintay ka rin na uminit bago gumanda takbo. Kasi ang kaya naman na pinasasabing ito magpapaganda ng takbo, ito kasi ang mag-uutos sa computer. Kung ano lahat yung produkto ng combustion. Total na naramdaman niya, kung ano yung pagkatapos ninyo lahat magtrabaho, finished project. Anong nilabas niya? Ano yung finished project? Sumobra kayo sa gasolina, sobra kayo sa hangin, sobra kayo sa tulad yung Chief, merong gasolina na hindi maganda, na hindi rin niya gusto. Di ba? Hindi, kasi... May gasolinang hindi niya gusto, mga kapatid, at meron diesel na hindi niya gusto. Kasi mas maganda yung high octane ang gamitin mo. Bakit ka mo? Sa high octane halos walang dumi. Walang excess. Kayang-kaya niyang sunugin lahat. So, less ka sa carbon na dadaan dito. Nadadaan sa kanya. Ngayon, kung gamit ka ng mga ordinaryong gasolina, mabababa. Merong excess yun mas madali siyang madumumi. Pero ayaw din niya, Chip, nung maglalagay ka naman ng octane booster.
Ayaw hindi din niya pwede. kasi nakadesign siya, yung stoichiometric niya nakadesign doon sa normal siya na... na yung booster. Oo, kung ano yung in-specified na gasoline or diesel fuel, kung ano yung in-specified, lalo na ngayon, nasa Euro 4, Euro 5 na tayo. Hindi, ibibigay naman yun ng manufacturer. Ang problema nga, second hand mo na bili yung kotse eh. Oo. Wala na yung manual, wala nang ano. Kaya aaralin mo ngayon kung ano yung gasoline na kailangan mo. Oh, hindi. Tsaka nga ngayon, yung mga gasoline, yung mga fuel natin ngayon, sumasabay din tayo dun sa European Oo, kasi sila nagdi-design eh. Euro Sila 5 na yun. Oo. Nga, Chip, tulad nun, kapag ka naka-open mode ka pa, definitely hindi ito gumagana. Hindi. So pag hindi ito gumagana, in a short period of time, wala pa din dun yung may fuel economy, lahat, ganon. Wala pa yun. Wala pa. So once na gumana na to, doon na yung magtatrabaho na talaga yung computer. Lahat na sila doon. Sama-sama na. Ginising na niya. Halimbawa, Chip, sira yung map sensor mo, yung MAF. Halimbawa, sira yung MAF sensor. Makapagre-report ba to sa computer o... Hindi kasi, pagka sira yung map sensor mo, siyempre, sira na rin ang mixing ng gasoline tsaka air. Mawawala ng mixing. Halimbawa, hindi sira, yung nadumihan siya. Halimbawa, ganun. Ganun din, kasi hindi rin siya magtrabaho ng maayos kasi may walang sense eh. Oo, kasi mababantilawan yung hindi niya yung mixing. yung Oo. Kasi ngayon lalabas dito yon. Siya maralaman ito. Kasi bantilawan yung nasusunog sa loob yung combustion Ay, mali naman yung ginagawa diyan. Pwedeng lean, pwedeng rich yun di ba? Ngayon, magsusumbong to kay master, kay computer. Kay computer. Meron diyan tao mo na mali ang ginagawa. So ito, kinokontrol niya sige, magbibigay ako. Yun nga, doon nga nakikita yung lean, kung lean or rich. Kaya nga, sa umpisa pa lang, yung sasakyan mo, kung nagkaroon na ng ganitong problema, mabaho ang usok, maitim ang usok, hindi maganda yung minor, kapag delayed. Saka talagang mahinang mata. Ramdam mo naman yun lalo na sa sarili mo yung sasakyan. Lalo na sa automatic, kapag kayong nilagay mo sa drive, tapos umaandar ka na, nag 3,000 RPM, biglang bumabag, gumaganon yun, malaramdaman mo kayo. Una mo na itong pag-anuhan. Ito na una mong pagbintangan. Pagbibintangan mo to. Ito na. So, Chip, yung oxygen sensor, dalawa yan. Ngayon, sa susunod natin vlog, ipapakita natin sa kanila kung ano ba yung trabaho ng isa. Yung lumakpas sa ngayon, Chip, ano maipapayo mo sa mga hindi naman mekaniko na halimbawa magdi-DIY lang, mapababae ka, mapapalalaki ka, hindi naman nila alam yung kahit lugar nito, tsaka ito, hindi naman nila alam kung saan nakalagay, kung saan Hindi, ganito, bili na lang muna sila ng sarili nilang scanner. Scanner. Marami naman mura sa online Hindi kasi, yung scanner mo, hindi mo naman kailangan yung mamahalin Kunwari, ito lang ang sasakyan mo, hindi yung scanner i-download mo. Para lang dito. Libre naman ang download nun Tapos i-download mo yung application. Update lang. Update ka lang. Kasi ang gagawin mo lang naman, sarili mong sasakyan So, kung nakakabili ka nga ng mga cellphone, mas mahal pa yung cellphone talaga doon. Yung wag na ganito kasi medyo mahal to, merong mga mas maliliit na scanner parang dyan. cellphone lang. Pwede nyong bilhin yun, makakatulong sa inyo yun. Ngayon, yung paggamit naman nun, unti-unti, matututunan nyo, mag-subscribe po kayo sa amin. Kasi po, unti-unti ituturo po namin sa inyo yung paggamit ng scanner. At ito pong mga vlog namin na to, dadamihan pa namin, pagagandahin namin, palalakihin namin to para maintindihan po nyo. So, yung pong paggamit ng scanner, madali lang po yan, kung tutusin. Madali lang. Mas mahirap pang mag-ano ng cellphone na tapos Chip, ito, ano bang liabi to? Anong numero? 22. So maganda lang kayo ng open na 22. Ayos na yun. Paano kung matigas pihitin dahil kinalawang nag-init? Hindi, ano lang technique dyan, babarang mo lang ng brake fluid. Brake fluid, itong tornilyo. Dito sa thread, dito. Mainit dun sa tambucho to tambucho. Tapos, babaran mo muna ganun, mga damo siyang mag-stay doon, mga 10 minutes. Magkape-kape ka muna, tapos balikan mo.
pag alam mong babad na, may ang style dyan, higpitan mo muna. Higpitan mo muna. Konti lang, medyo saltik-saltikin. Pag gumalaw yon, pwede mo nang luwagan pakaliwa. Okay, Chief. So, ito, ipakilala mo na to. Ano talaga to sa sasakyan? Ito yung foreman. Foreman. Ano pa ibang tawag mo dito? Ha? Yan yung mayor. Ito yung mayor, ito yung spy. Mga kapatid, kung ito ay dadaanin namin sa highly technical na usapan, malilito po kayo. So, pinadali lang namin ni Chief. Basta ang importante dito, oxygen sensor, nagse-sense to, sinusukat niya yung lumalabas na oxygen, kung pati yung lahat ng nangyari doon sa combustion, lahat ng laso, lahat ng air na nandoon, nitrogen. Ito rin nagkocontrol ng air and gasoline eh. Oo. Nitrogen, hydrogen, lahat dumadaan siya dito. Oo, kasi finish na eh. Oo, finish na. Na ano na ron, ilalabas siya sa tambucho. Oo. Pero pakikialaman pa niya, mali yung Pakikialaman pa niya. binubuga niyo. May bultahing lumalabas dito na ipinipid doon sa computer. At yung computer naman talaga napakatindi nung pagkukompute niya. Pagkakagayang Oo, kasi kaya nga computer yun eh. Napakatindi nung pagkukompute niya. Lahat ng sinasabi nito, lahat ng ibinibigay nitong information sa computer, dalawa to, nandoon sa bago sa galing sa exhaust, tapos after catalytic converter, dalawa sila. Nagpapalitan sila ng kuro-kuro, sinasabi sa computer. Kaya pag ito ay nasira, ito na yung pinaka-importante. Pag ito ay nasira, ano ang gagawin mo? Bibili ka ba sa online? Bibili ka ba sa mga surplus? Bibili ka ba sa kakilala? Anong gagawin, Chief? Hindi advisable na bumili sa online o sa mga hindi kilala. Kasi yung value nito, yung part number, tsaka yung ano niya, yung trabaho niya, may kanya-kanya yan eh. Kaya kailangan kung Toyota ka, Toyota original bilhin mo. At kung anong modelo ng sasakyan. Kung anong modelo, at kung anong makikita engine. naman sa manual ng kasa kung ano yung kailangan mo. Huwag kang kumuha ng oxygen sensor yan, pang Toyota yan, kinabit mo. Kasi halos pare-parehas minsan eh. Ang itsura, pare-parehas, pero iba yung trabaho. Pero magkakalo-loko pagka nagkamali. Kasi, ngari, bago yan, pinagawa mo sa akin. Yung oxygen sensor ko, bago yun eh. Hindi na ako magdududa dyan. Nahanap na ako na ibang problem dito. Kung si Michael yun. Oo, kung saan tayo maghahanap ng problem dito. Hindi, kung si Michael yun. Kung yun yung batang mekaniko. Kasi nga po kami, pag nakuha na namin, Michael, yung... Kasi para ka ring doktor eh. Tatanungin mo rin muna, ano ba naramdaman mo? Ano ba nangyari sa'yo? Di ba? Pag sinabi nung pasyente na pinalitan ko po kasi yung oxygen sensor dito sa likod ko eh. Magdududa ka na, ano pinalit mo? Tatanungin mo ngayon, saan ka bumili? Saan ka bumili? Ano pinalit mo? Baka naman hindi pareho ng value, hindi pareho ng ng category. Kaya ito, pag ito nasira, yun ang unang-unang tatanungin kung nagpalit na sila, ano pinalit mo? Ngayon, kung nakapagpalit ka na, original ba? Genuine ba? Tama ba doon sa modelo? Kasi pagka hindi po titino. Lalaki gastos mo. Lalaki sakit ng ulo mo. Kasi yung mekanikong gagawa, tiwala siya, bago na yan, hindi niya na in-inspectionin. Nahanap hindi niya na-inspectionin, nahanap na ibang sira. Sir, bili ka nito. Ma'am, bili ka nito. Bili ka nun. Ay, ganun pa rin. Yung pala, babalikan mo lang yan. Kasi mali yung nilagay mong pyesa. Lalo na nga kung wala pang scanner yun na pagdalan. Kaya nung isang araw, nasabi namin, umaasa lang sa scanner. Pero dito sa pagkakataong to, pagka ganito naman ang sira, may scanner naman kami. Mag-i-scanner ka rin kasi yun ngayon yung in demand eh. Kaya yan na ngayon ang lumalabas. Hindi, kasi kung hindi mo naman malalaman ng problema ng mga highly electronic na sasakyan, kung hindi ka mag-i-scanner. Kaya tayo po may scanner. Kaya kasi bihira na yung old school eh. Pero andyan pa rin, buhay pa rin yun, hindi mamamatay yun eh. May nabasa, nasundan akong bus. Old school, never die. Kaya nga po mga kapatid, may order akong scanner kay Elmer Isidro, nasa Australia. Mekaniko siya doon. Yung order kong scanner, padala mo dito. Regardless kung iba pa yung model niyan. Kasi dito naman, na-upgrade naman yan. Update lang kami dito. Kung merong pwede namang i-upgrade dito. Dito na lang i-upgrade. So yun mga kapatid, ito patikim pa lang po nung ating mga high-end or yung ating mga modelong techniques. Kami po kasi kahit nasabihin namin na ang ginagawa namin mga modelo na,
ang aming manner pa rin ng pagte-testing, yung pa rin old school ni Chief. Old school pa rin. Doon pa rin kami sa old school. Gagamitan namin ito. At siyempre, inaaral naman lahat. Marami pa po kami. Yung mga crankshaft positioning sensor, camshaft positioning sensor, lahat ng sensor na yan, ibibigay po namin sa inyo. At ito pong sa oxygen sensor, lalawakan pa po namin. Ang gusto lang po namin, meron din kami unit na maite-testing para maipakita namin sa inyo yung trabaho nitong oxygen sensor. Kung saan nakalagay at kano-ano ang itsura. Oo, pati yung mga data niya. Oo, kasi alam mo na yung sira, hindi mo lang malaman kung saan nakalagay. Oo nga, sa mga mekaniko. At saka anong itsura nun. Oo, sa mga mekaniko, may mga data to. Tandaan nyo po, marami tayong magiging vlogs tungkol sa mga ganito. Pero siguro alternate kasi nga, marami pa rin naghihintay ng mga lumang sasakyan eh. Kawawa naman yung crosswind, meron ngang catalytic converter, wala namang oxygen sensor. Biro mo, ang layo na pala nung technology. Sa ibang bansa, 3 oxygen sensor. Sa crosswind, ni isa, wala. Ano sila? Diba? Yung... Pero mas simpleng gawin. Mas simpleng gawin. Pero yung iba, nagtataka na sila, bakit hindi matipid yung sa kanila? Samantala, ang nagpapatipid talaga, yung sinasabi mong, yung mga modelo ngayon, accurate na. Accurate yun, talaga. Kailangan, accurate din yung gamit mo. Lahat ng gamit walang mo. mali. Kasi pagka nagkaroon ng mali, ay, walang accurate. Opo. Saka ito, mga kapatid, mga kamekaniko, sa mga bata din. Pag ang sasakyan nyo nagkaroon ng problema, halimbawa, okay, nabasa na PO131, 132, napakadami nun. So ngayon, lahat ng mga pyesa na nakadikit doon, yung pamilya na yon, suspect yun. Lahat yun. Ang problema, hindi siya mura no? Hindi siya mura, suspect yun. Mahal siya So ang mekaniko, nagiging investigador. Nag-iimbestiga ka na investigador lang kung sinong salarin. Kung sino ang salarin. At dahil nga po sa investigador ka, dapat ang manner din ng pag-troubleshoot mo, yung manner pa rin ng mga matatanda. Hindi nyo nga pwedeng walain eh. Yung tiyaga. Yung tiyaga. So yun, mga kapatid, maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa amin, mag-subscribe na po kayo at balikan nyo po, balik-tanawin nyo po yung aming mga videos, balik-panoorin nyo po. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Yung munang yung nag-post ng Innova. Na malakas sa gasolina. Yung Innova, malakas sa gasolina. Ito na yun. Check mo na tong mo. Check mo muna to, baka na-check na kung ano-ano yun pinagpapalitan mo. Ito lang pala siya. Ipalinis ang oxygen sensor. Ipalinis mo muna. Wag i-steel brushin, wag kukudkurin, babasa-basa lang. Ipalinis ang oxygen sensor at kung makakapunta kayo dito sa amin, ililinisin natin lahat mula doon sa inyong mga injectors, pati sa supply line, lahat lilinisin natin. Kasi ang problema lang po dito, hindi nag-uusap-usap yung mga sensors nyo. Yung mga sensor, yung mga spy. Kasi sa totoo lang, ang trabaho ng mga electronic ngayon, ng sasakyan natin, ang unang-unang trabaho nila, mapatipid sa konsumo ang lahat ng sasakyan. Kasi yan ang binebenta. Pag malakas ang gas ang sasakyan mo, hindi ka mabibili. Ayaw na. Ayaw ko niyan, lakas sa gas. So fuel economy pa rin talaga po ang number 1. Kaya kung malakas sa gas ang ang Innova mo, automatic, may problema po talaga. Unahin yung pagsuspetyahan to. Ito ang salarin. Kaya kami nag-vlog dahil doon sa Innova na dahil doon sa Innovang 4 kilometers per liter. Yun. At ipopost ko po yung pangalan niya dito sa ating video. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Salamat po kay Chief. Bye! Wow, ang sarap naman pala dito mga kapatid. Sarap ito. Anong tawag dito? Mixed seafood. Mixed seafood. 300 plus lang. Parang nakita ko 300 plus lang, mura. Yung ito anong tawag dito? Mixed budbud. Budbud. Naku mga kapatid, puntahan nyo to. Dito sa Binangonan. Kaya lang medyo mataas talaga yung akyatin. Pero kung malakas ang sasakyan mo, daan ka muna kay Autorans bago ka pumunta dito. Kapatid po namin yung may-ari. Wala pong inuman. Kainan lang lahat. Pero tignan mo naman, sulit na sulit. Sa araw maganda rito, kitang-kita mo dun. Laguna Bay. Laguna de Bay. Kitang-kita mo yung Laguna de Bay, kitang-kita mo dyan. Mga kapatid, magdi-dinner muna kami.
itong aking ex-girlfriend. Oh mga kapatid, mga ka-Autorans, nandito ako sa Sikatan. Maganda pala itong lugar na to. Mura ba pagkain dito? Masarap ba? Masarap? Oh, masarap daw mga kapatid. So yan 20,000 subscribers na po tayo. 20,500 yata kahapon. So hopefully within the year po sana maka 50,000 po tayo. At patuloy po ako magbibigay sa inyo ng mga tips, mga tutorials para po sa ating mga pag-aalaga ng ating mga sasakyan. So happy Autoruns night po tayo ngayon dito. Puro kape lang dito sa mga pagkain, wala pong inuman. Kasi po kapatid natin ang may-ari nito. So yan po.